الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang Akidah Wasatiyah at gaya ng sabi natin nakaraan, linaktawan natin ang araw ng paghuhukom sapagkat may paksa na tayo papasok dito sa isa nating lesson. That's why dadako tayo sa Qadar. Ito ang pinakamahalaga na isa ring pinag-aaralan ng mga Muslim dahil marami ang mga Muslim na hindi niya makayanan kung paano niya lubos isipin ang patungkol sa katuruan ng Qadar. Mayroon din mga tao na batid natin, isa sa dahilan kung bakit sila tumatalikod sa pananampalatayang Islam kahit may knowledge sila because ang paniniwala sa Qadar. At gaya ng sabi natin din, dahil dito may mga taong hindi nila matanggap ang katuruan ng Qadar. But actually, this is also pillars mula sa anim na paniniwala ng pananampalatayang Islam na hindi natin maaari itong itakwil ang paniniwala o pananalig sa Qadar. So dakuhan natin ang unang nakasaad. Mutu'minu fil qatu najiyatu min ahlin sunnati wal jama'a bil qadari khairihi wa syarrihi. Meaning, ito pinaksana natin, hindi ko na dapat balikan, ang mga safe sect, ang ligtas na sekta ay ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. So no need to repeat because napaksa ko na ito in lesson 5 noon sa paksa natin. Lesson 5 na sa video ito. Okay, who is the safe sect? At ang mga safe sect, sila yung naniniwala sa Qadar. Meaning hindi ka safe sect kung hindi ka naniniwala sa Qadar. Ito mang Qadar na ito ay mabuti at masama. Marami sa atin mga kamusliman, ang alam nilang kahulugan ng Qadar ay tadhana. Ngunit bago ang tadhana, mayroon pa itong mas mainam na kahulugan. At mayroon pang una sa tadhana na kahulugan ng Qadar. From takdir, kadara, yung takdirun, ang kahulugan ng Qadar in linguistic ay measurement, sukat. Ito ang mahalagang kahulugan ng Qadar, sukat. At alam natin, ang sukat may malaki, may maliit, may lawak, may makipot, may mahaba, may maliit. At ang pinakamahalagang sukat na binabanggit sa Qadar ay yung sinukat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang itinakda sa pamamagitan ng kaperpektuhan, kabalansian at sinukat niya ang lahat ng linikha niya sa pagkakaroon ng pagkakaayos. Maayos lahat ang kanyang linikha. That's why he said, wa ahsana kulla shay'in khalaqa. Linikha ko ang lahat ng bagay sa pinakamaayos, pinakaperpekto. Meaning, linguistic meaning ng Qadar ay measurement. Ito ay sinukat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago niya linikha ang isang Qadar, sinukat muna ng Allah subhanahu wa ta'ala before the Qadar. Hindi Qadar tapos sukat. Sukat muna. Muling tinignan ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanyang mga lilikha sa kanyang kaperpektong knowledge. Sukat niya na hindi makakapinsala sa lahat ng tao anumang kanyang likhain. Ito man sa paningin natin masama, mabuti. That's why dito, sabi dito, ang Qadar, ito man ay masama, mabuti, pinaniniwalaan niya ng Muslim. Na yan ay Qadar ng Allah. Meaning, sinukat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man sa tingin natin ang mabuti at masama sa ating pangunawa, lahat yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mahusay, perfecto at balanse ang mga yaan. Kaya naman, hindi natin maaaring maiugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah subhanahu wa ta'ala iuugnay natin na siya ay naglikha ng masama. Walang nililikhang masama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng iugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay maglikha ng masama. Sa kanya ay walang masama. Dahil ang lahat ng lilikha niya, sinukat niya sa kaperpektuhan at nasa tamang ayos. Sa atin lang pangunawa ang masama. Ngunit ang totoo sa kanya ay hindi siya naglikha ng masama. Sa atin yun.
Nauunawaan natin dito na may mabuti, may masama, for the sake of understanding lamang. Para maunawaan natin ang buhay dito na mayroong likhang masama dito at mabuti, yun ay sa pangunawa natin. Even sa Quran, mababasa nyo ang masama. Even sa dua, maririnig yung masama. Yun ay sa ating pangunawa. Ngunit gaya na sabi natin, ito'y sinukat ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang masamang ito, actually, ang siyang higit na mabuti kaysa sa isang mabuting gawa. Kung alam lamang ng isang tao, ang masamang sinasabi, uulitin ko, ang isang masamang sinasabi o sa tingin natin ay masama, kung tutuusin, ito ay higit na mabuti kaysa sa paggawa ng mabuti. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay naglikha sa alam nating masama, at tinanggap natin siya, at sinunod ang kanyang mga panuntunan, ang kanyang patnubay, kailanman ang masama ay hindi masama. Kahit sa ang anggulo niyo tignan, walang masama sa lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng masama na alam natin sa ating lang yun, sa kanya hindi maiugnay, yan ay mabuti. Mabuti ang mga resulta kung alam natin ang lahat ng masama na linikha dito ng subhanahu wa ta'ala ay alam natin ang mga resulta nito at tinanggap ang patnubay, lahat ay magiging mabuti. Example, para makuha natin, kapag ikaw ay nagpalagari ng paa, huwag mo sabihin hindi masama ito. Pero kailangan kang lagariin ang paa mo para sa ikabubuti ng sarili mo. Halimbawa, may sakit ka, mayroon kang diabetes, mataas ang yung diabetes, kailangan putulin lang yung paa sa ikabubuti mo. Masakit ang puputulin ang paa mo, pero ang resulta nito ay malaking benepisyo. Ganun ang mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa tingin natin ay masama, ngunit ang totoo pala ng mga resulta niyan, higit pang mabuti sa mabuting paggawa ng mabuti. Bakit niya linikha ang masama at mabuti? Like for example, o kaya bakit niya linikha ang hindi ka pananampalataya at mananampalataya? Alam natin ang hindi mananampalataya ay masama dahil sila ay mapaparusahan. So makikita natin dito, lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa ang kawalang pananalig at pananalig, dahil dito gusto nang ipakita, iparating ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaperfektuhan. Dahil kung wala ang kawalang pananampalataya at mayroong pananampalataya, hindi magiging balanse at perpekto ang kanyang paglikha. Ano ang gagawin niya sa isang mga kapahayagan o mga revelasyon na ipadadala niya sa mga sugod propeta kung wala namang masama at kung wala namang kawalang pananampalataya, meaning lahat mabuti at pananalig, lilitaw na ang buhay ng tao ay magiging hangal lamang sa mundong ito. Anong gagawin ng aklat kung hindi natin alam ang masama, hindi natin alam ang mabuti? That's why, for the sake of understanding, na pinaalam ng Allah masama sa atin, pero hindi maaaring iugnay sa Kanya, upang sa ganun kapag binigyan tayong revelation, alam natin ang mabuti, alam natin ang masama, para ang tao ay mamuhay ng mayroong dignidad sa kanyang buhay sa mundo. Hindi yung mamumuhay ka ng wala kang revelasyon, wala kang gabay, mamumuhay ka ng walang dignidad na tulad ng animales o hayop. That's why, sa pamamagitan nito, hindi tayo pinwersa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo manampalataya. Binigyan niyang choice ang tao. Tinimpla niya ito, sinukat niya ito, ginawa niyang sukat na sukat ito, naliligkan niya kawalang pananalig at pananalig, binigyan niyang sukat. Anong sukat? Kayo ang bahalang mamili. Binigyan ka ng revelasyon, binigyan kang propeta, binigyan kang tanda, dahil ang gusto ng Samantala ay siya ikabubuti ng tao. Ayaw niya yung hindi ikabubuti. That's why nagpadala siya ng mga revelasyon para ganun sa ganun ay malaman ang masama at iwasan ng tao at sundin ang mabuti, ang kapalit habang buhay na kaligayahan. Iyon ang sukat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-perfecto. Can you imagine? Ayaw niya yung kawalang pananalig. Tayo ang pipili o ang tao pipili niyan. Ang gusto niya ay manalig at papalitan niya yung kawalang pananalig ng may pananalig. At kapag namatay ka, gusto niyang bigyan kanya ng paraiso na buhay na walang hanggang kaligayahan. So, nasaan ang masama? Niya lamang naging masama yun ay dahil sa ginawa ng tao. Yun ay sa resulta ng pag-unawa ng tao. Ngunit hindi yung kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinukat niya yan, ginawa niyang mabuti yan, ngunit ang tao ang siyang tumanggi kung bakit siya napariwara.
Ganon din naman ang impyerno at paraiso. Ginawa niya, kung titignan natin, napakasamang lugar. Kaya nabanggit naman yan napakasamang hantungan na o kahihinatnan ng mga mananahanan. Actually, masama ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay para sa ating pangunawa. Pero ang totoo, kapag nanahanan dyan ng tao, ay mayroong katarungan. Minisinukat niya yan, na hindi mamiminsala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng walang katarungan. Pipinsalain niya ang tao o paparusahan niya ng mayroong katarungan at tatanggapin ng ninumang tao ang kanyang mga sukat na ito, sinukat na ito. Like for example, ang taong nagkasala sa mundong ito, kapag siya ay nagkasala, nakapatay siya ng tao, ikukulong siya. Ikukulong siya. Bilang isang punishment, yun ang tawag, parusa sa kanya na ikulong siya. So itong pagkakulong na parusang ito, titignan natin, masama ito. Dahil kinulong mo, walang kalayang tao. Pero ito ay mabuti. Bakit? Dahil gumawa siya ng kasalanan, dapat siyang magdusa at maparusahan. Ang tawag dito ay katarungan. That's why katarungan ang tawag sa mga mananaanan sa impyerno kung bakit sila pinarusahan. Gumawa sila ng karmanduman na kasalanan na dapat silang parusahan at ang tawag dyan ay mabuti. Mabuti dahil ito ay makatarungan na dapat silang parusahan. So that's why sinukat dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya maaaring sisihin dahil pinarusahan kanya dahil nagkasala ka. Kahit ang tao, hindi siya maaaring dumain kapag sinabi sa kulungan kung bakit siya nakulong dahil pumatay siya ng tao, tatanggapin niya dahil nagkasala siya, hindi niya sasabing masama yaon, kundi pagsisisihan niya yon dahil ginawa niya ang bagay na yaon. Tinatanggap niya na iyon ay tama at makatarungan maparusahan siya. Ganon din ang mga tao sa impyerno, tatanggapin nila na sila'y maparusahan dahil sila ay gumawa ng malaking kawalang kapatawarang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pinakamabigat na kasalanan sa lahat sa mundong ito ay yaong pagtambalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag pinarusahan sila, ang tawag dyan ay katarungan, at kapag tinawag na katarungan, ang resulta ay mabuti. Tulad ng pagpapabunot ng ngipin. Kapag nagpabunot ka ng ngipin, masakit, may injection. Pero ano ang resulta nito? Mabuti, malaking pakinabang. So meaning, talagang sinukat lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang linika. Inilagay niya sa lahat ng ayos. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulli shay'in khalaqa bikadra. Bikadrin meaning bikadar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, the translate, katotohanan linika ng Allah ang lahat ng bagay na may sukat. May sukat. Perfecto, templado, balanse. Nasa ayos lahat ang mga linika. That's why sabi ng subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa fasawwa. Sa isang aya, alladhi asala kulli shay'in kalaqalaka. Sa isa, wa khalaqa kulli shay'in faqadarahu taqdir. At sabi ng subhanahu wa ta'ala, linika niya ang lahat ng bagay at sinukat niya ng eksakto ayon sa nararapat ng kanyang sukat. Allahu Akbar. That is the meaning of qadar. Bago niya itatakda ang isang bagay, either universal, either legislation, dalawa ang uri ng qadar. Either universal, either na legislation, but there's a pillars. May pillars ang qadar. So meaning, anuman linika ng Allah subhanahu wa ta'ala, either universal, meaning the universal, wala tayong karapatang tumanggi. Ano mang gustong gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang choice ang tao. Gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng gusto niya gawin, at ang hindi niya gagawin. Walang choice ang tao. That is a universal qadar. Pero bago niya itatadhana ito, sukat na sukat ang kanyang pagtadhana sa lahat ng itatakda niya. At ang legislation o batas, dito tayo mayroong qadar na malaya kang pumili. Kapag ito ay batas, binigyan kang kalaya ang pumili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya ang masama para sa ikabubuti ng tao. Ginawa niyang mabuti para sa ikabubuti ng tao. Walang masama. Ibig sabihin, anuman ang problema mo, anuman ang pagsubok mo na lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, like for example, in universal decree, kapag ito ay tinanggap mo, anong resulta? Mabuti sa'yo. Dahil sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lahat sa isang Muslim, kapag siya biniyayaan ng Allah, siya ay nagiging mapagpasalamat. At kapag siya sinubukan ng Allah, siya ay nagiging mapagtimpi, at ito ay mabuti sa kanya. Meaning walang masama. Walang masama kung naiintindihan natin
ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why para ang maging masamang naintindihan natin dito, kung tatanggapin mo si Allah subhanahu wa ta'ala at susundin mo ang batas niya, lahat ay mabuti. Dahil sabi niya, lahat linikha ko ng mabuti, nasa tamang ayos. And then, alladhi khalaqa fasawwa, linikha ko ang lahat at hinubog ko sa tamang ayos ang lahat ng linikha ko. Paano mayroong masama? Gayong kanyang lahat linikha ay nasa mabuti, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi maaaring iugnay sa kanya ang mga masasama. Maaari lamang itong sukatin dito sa atin dahil sa ating pangunawa at kaalaman. Pero ang sukat para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang masama ay iugnay sa kanya, never na maiugnay mo. Dahil kontrang-kontra ito sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi, na linikha niya ang lahat ng bagay na sa perpekto, ayos, sukat na sukat. Meaning hindi angkop sa kanya ang salitang masama. Ito ay angkop lamang sa atin kahit nagre-reveal siya ng salitang masama for the sake of understanding, para maunawahan natin ang mabuti at masama. Hindi mo malalaman ang mabuti kung walang masama. Hindi mo malalaman ang matamis kung walang maasim. Hindi mo malalaman ang opposite ng salita kung wala ang opposite ng isa. That's why ito ay balanse na lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, templado, sukat, perfecto at nasa tamang ayos ang mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahalaga dito, tandaan natin, bago tinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang takda, tadhana. The one meaning of qadar, tadhana. Meaning yung gusto niyang gawin, yung ayaw niyang gawin, at yung gusto niyang baguhin. Meaning may qadar na binabago ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, bago mangyari ang isa dyan, tiyakin natin sa sarili natin na una palagi ang kanyang sukat. Sinukat muna ng Allah subhanahu wa ta'ala, inayos niya, pinerfecto niya, ginawa niya lahat ng mabuti bago niya itatakda sa tao ang isang kadar o sa kanyang lilikha na mga bagay ay sukat na sukat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa ganito ang lahat ay magiging mabuti kung maiintindihan ng tao ang mga kaparaanan kung paano magiging mabuti sa tingin niya ang mga masasama na inaakala ng tao. Like for example, ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, ang turmoil o kaguluhan ay lalabas sa lupa at sa karagatan. Dahil yan ay sa kagagawan ng tao. Lumihis sila, sumalungat sila. Yes, nilikha ng subhanahu wa ta'ala yan. Sumuway sila. Okay? At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinalasat niya sa kanila ang bahagi ng ito. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinarusaan sila dahil sa kanilang mga ginawa na ito. What is the reason? Liyudikahum ba'dalladhi aminu la'allahum yarji'un. Bakit ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Para nang sa ganun ay magabayan kang muli. Meaning, binibigyan kanyang pagkakataon, kaya pinarusaan kanya dahil sa iyong ginagawa, hindi dahil pahirapan kanya. Hindi yan sakto sa kanya sukat. Ang saktong sukat ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit may turmoil o dahil may kaguluhan dahil sa kanilang kamay, sila'y sumuway at pinarusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dahilan? Upang kayo'y manumbalik sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang sukat ng Allah. Doon ang perpekto. Ayaw niya ang taong maparusaan sa kabilang buhay. Binigyan niya dito ng punishment upang maalaala niya manlilika sa kanya para makapanumbalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, sabi niya sa isang aya, at pinadala namin ang magaan na kaparusaan bago ang mabigat na kaparusaan upang kayo ay makapanumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ayaw niya yung malaki. Gusto niyang bigyan ka na lang maliit dito bago pa dumating ang malaki para ikaw ay manumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita mo, pinarusaan niyang mga tao dito para manumbalik niya lamang ang tao ang ayaw sumunod sa kanya. Kaya hindi mo siya masisisi ngayon dahil ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kadar, tadhana ng may saktong sukat, ngunit ayaw mong tanggapin. That's why hindi mo masisisi si Allah subhanahu wa ta'ala, sisisihin lang ng tao ang kanyang sarili sa kabilang buhay dahil napaka-perfecto, napaka-katarungan ng linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, alimbawa, sabihin natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, alimbawa, itinakda niya ang kasalanan. Kasalanan, masama yan eh. Sino hindi magsasabing hindi masama ang kasalanan? Ba't kaya mo bang iugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala, masama ang kasalanan?
Sa kanya bang sukat, ito ay magiging pahirap sa tao? Ito bang kanyang linikang kasalanan? Ibig bang sabihin, magre-resulta ito ng pahirap sa tao? Pagdurusa, nasa kanya lang yan kung bakit siya nagdurusa. Pero kung alam ng tao kung bakit linika ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan, para magkaroon kang pagkakataon na humingi ng tawad sa kanya at palitan niya ng gantimpala ang masama at makapasok ka sa paraiso. Nasaan ang masama doon? So katyan kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa akin lang, sa ating pangunawa lamang ang salitang masama, pero sa kanya, nasaan ang masamang linika niya dito? Can you imagine? Nagkasala ka, pagkatapos tatawba ka lang, pinalitan niya na ng mabuti ang masama mong ginawa, mapalapit ka pa sa kanya, pag namatay ka pa, nagtagumpay ka pa, dahil yan sa kasalanan. Nasaan ang masama doon? Wala. Napakabuti ng mga linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang napapamasama lang ay ang ayaw tumanggap at sumunod sa kanyang alituntunin. Yun lang, sila lang. Bakit niya linika si Shaitan? Si Shaitan hindi naman pinilit ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya manampalataya o manalig. Si Shaitan ang may kagagawan niyan. Siya'y nagmataas kay Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit niya ito linika na magkaroon ng Shaitan? Bakit niya linika Shaitan na magkaroon ng ganito na kaaway nating matalik at napakalakas niyang mag-udyok? Bakit? Nang sa ganon, ikaw ay kapag kung nagkasala, gaya ng sabi natin, humingi ka ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong silbi ni Shaitan? That's why si Shaitan umiiyak lang yan eh. Every time magtawba ka, umiiyak lang yan eh. Ano sinasabi niya? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit siya umiiyak? Nung ako'y pag-utusan ng aking Panginoon, hindi ako nagpatira pa. Samantalang sila pag inuutusan ng kanilang Panginoon, immediately humihingi ng tawad, nagpapasalamat, nagpapatira pa, umiiyak siya. Walang sense si Shaitan. Walang sense si Iblis sa mga taong maliban sa mga taong hindi nakakaunawa ng tunay na relihiyon. Sa kanila lang mayroong pakinabang si Shaitan. Ngunit sa mga taong may knowledge, may kaalaman, walang kapakipakinabang si Shaitan sa kanila. Dahil ang taong mayroong knowledge na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi niya kayang iligaw, at kahit maudyo ka niya, madaling makapanumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang masama ay ito ay ma-convert nilang agad-agad na maging mabuti. Sa paano siya hindi ya? Gumawa ka ng masama, iludyukan ka niya, lumagtawa ka, naging mabuti pa ang masama, napalapit ka pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the other scholar, they call this tawbah is tagumpay. Tawbah is success. Kita mo, paghihingi ng tawad ay success. Paano ka hihingi ng tawad kung wala kang kasalanan? Di ba? That's why hindi ka lilikayin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka nagkakasala. Bakit? Kaya kailangan magkasala ka para humingi ka ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, para magkaroon ka ng maraming mabuting gawa at mapalapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, hindi niya rinilikayin ng kapantay niya. Magiging kapantay mo siya. Kapag naglika siya ng hindi nagkakasala, kahit na maliit lang mo lamang, ay hindi kanya lilikay. Kailan magkamali ka para magkaroon ng kaibahan ang manlilika at ang mga linika. Alhamdulillah. So in this situation, makikita natin ang mga sakuna, sakit, kagutuman, dalamhati, lahat tayo. Nararanasan natin to. Pero sa pamamagitan lang ng pagtitipid, lahat daw ng kasalanan ng isang tao ay nabubura. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit lang itong mga pagsubok lamang ng mga yung nababalisa ka dahil wala kang pagkain o may sakit ang anak mo, nababalisa ka, lahat ng kasalanan mo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, binubura ng Allah. Kung walang pagsubok, walang dalamhati, nasaan ang pagbubura ng kasalanan? Hindi ba? Sa pamamagitan lamang ng binigyan kang pagsubok at nagtimpi ka, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, patatawarin niya ang iyong mga kasalanan kapag ikaw ay nagtimpi, tinanggap mo ang mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yaong mga kasalanan mo, malilinis, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaan ang mali? Sa pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaan ang masama? Tanging sa atin lamang ang masama. Bakit? Dahil yung resulta. Anong resulta? Nahihirapan ka, wala kang pagkain, wala kang sakit. Yun lang ang masama. Pero ang totoo, kabaligtaran nito, ay higit na mabuti ang resulta nito kapag alam mo ito, nang higit sa gumagawa ka ng mabuti. Mas mabuti pa ang masasamang linika kapag alam mo ang mga resulta nito kung paano mo kontrahin. Ang isang masamang linika ay higit na mabuti ang resulta kaysa sa paggawa ng isang mabuti mismo. Meaning nangingibabaw pa ang isang masamang bagay na linika ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapakipakinabang sa isang Muslim na nagabayan at mayroong knowledge kaysa sa gumagawa siya ng mismong mabuti.
Can you imagine magsasala ka na magsasala? Sa nagkasala ka, hingi ka na ng takba, napapalapit ka agad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung magsala, pag hindi ka nagsala, mapapalayo ka, may obligasyon ka, magbubudo ka, babangon ka kapag pagkatulog mo. Samantalang nagkasala ka, by saying, astaghfirullah, walang kahirap-hirap, napatawad ka ng samantala, napalapit ka pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Galing niya sinukat ang lahat ng kanyang mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. What about the accident? Sabihin natin mga bata, kalunos-lunos na mga bata, wala tayong alam dyan. Unang-una, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam ng al-ghaib. Meaning, ang mga bata, kung sila ay namatay, ibig bang sabihin, mali yun? Mali yun sa paningin ng tao. Hindi nila matanggap na namatayan siyang bata at sinisisi niya ang tagapaglikha, sa kanya lang mali yun. But kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo siya kayang sisihin dahil mayroon sukat ito. Anong sukat? Like for example, Kidir. Dumaan sila ni Musa alayhis salam sa baybayin ng dagat. Anong ginawa niya sa bata? Pinalipit niya ang lahig, pinatay niya ang bata. Can you imagine, pinatay niya ang bata? Anong sabi ng taong ito kay Musa alayhis salam? Bakit niya pinatay ang bata? Ipinag-utos sa akin ng Allah na patayin ko siya. Dahil kung hindi ko siya papatayin, lalaban siya sa kanyang magulang at siya ay maiimpyerno. Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, papasukin niya sa paraiso. Allahu Akbar. Nasaan ang mali doon? Kaya ang mga sahaba, ang gusto nila, bata pa ang mga anak nila, ibinuduan na sa Allah subhanahu wa ta'ala, napatayin na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan na kunin na dahil alam nila ang mga anak ng Muslim ay dediretso na sa paraiso sa araw ng paghukom. Nasaan ang masakit? Masakit lang sa walang gabay dahil sa resulta na nawalan sila ng anak. Pero kung alam mo na nawalan ka ng anak, at siya ay bata, alam mong wala siyang pananagutan at malaki ang posibilidad na makapasok ng paraiso kahit anak pa siya ng hindi mananampalataya. Yun ay gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga batang mga aksidente, mamatay, ay kagustuhan ng subhanahu wa ta'ala dahil mayroon siyang alam na hindi alam ng kanyang mga nilikha. Ay bakit naman ng mga kufar, paano sila hindi nila nakapagsyahada? Yan ay hindi mo masisisi si Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya sila ng tanda, binigyan ng propeta at revelasyon. Sila ay nagmataas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nilitis na sila, papatayin na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tawag dyan ay katarungan. At hindi ito masama dahil kailangan nilang magbayad sa kanilang mga gawaing kasalanan. Even na sa pananampalatayang Islam, mayroon tayong hatol na kamatayan at ang tawag diyan ay katarungan. Can you imagine? Kapag ang isang tao ay pumatay sa Islam, pinatay mo Muslim, dahil sa kisas, papatayin ka. Yes, sasabihin natin ang papatayin ay masama. That's why ang mga kufar, di nila kaya nitindig ang lethal injection nila o kaya silya electrica dahil sa kanilang tingin nila masama ang pumapatay. Di ba? Sa Islam, hindi. Kapag siya ay nakapatay, kailangan mo siyang patayin. Number one, upang maging ganap ang kanyang paglilinis sa kanyang nagawang kasalanan sa Allah at sa taong nagawa niya ng kasalanan. Ibig sabihin, kung ang taong nakapatay ay ginawaran mong kamatayan, at pinakita mo sa lahat ng tao, sinong tao ang gagaya? Dahil alam mo, pag pumatay ka, papatayin ka rin. In this situation, isang sakripisyo, buong lipunan ang makikinabang. Wala nang gagawang pagpatay, walang gagawang pag-rate dahil stone to death ka, mananatili ang kapayapaan, walang kabuktutan sa mundo, big sabihin, mamumuhay ng mapayapa ang buong mundo sa isang taong sakripisyo na papatayin. At ang dulot naman na pinatay ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala kung Muslim at kanyang pamilya. Alhamdulillah, there's a possibility sa kabilang buhay kapag naawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya na rin ang magbabayad doon sa napatay niyang Muslim. Alhamdulillah. So meaning, nasaan ang masama? Isang pinatay na napatawad, napalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil tinanggap niyang kamatayan at buong lipunan ay nakinabang, natakot, walang gagawa, na natiling mapayapang mamuhay ang mga tao. That's why sabi Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi siya magpapadala ng mga sundalo na pipigil sa kabuktutan o gumagawa ng kabuktutan sa mundo, sino ang pipigil sa kanila? Tiyak ang kabuktutan sa mundo ay lalaganap kung walang pipigil sa mga gumagawa ng mga kabuktutan. That's why we have a mujahidin. Sila ang mga taong pumipigil sa kabuktutan sa kamunduhan. Kung walang pipigil, ang mundo'y mapupuno ng kasamaan. Mas masakit at mas malala ang ganyan. That's why, sukat na sukat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang nilikha, either this is a universal, either this is legislation. Remember, kapag sinabi itong universal, lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pwedeng choice tayo. Wala tayong choice. Meaning, gagawin niya gusto niya,
At kung hindi niya gagawin ang gusto niya, sa kanya yan. That is a universal. Mayroon lang tayong Diyos pagdating sa batas. Legislation. Diyan lang mayroong pamimili ang isang tao. Either lahat ng tao, Muslim o hindi Muslim, mayroong kang choice na pumili. Pagdating sa mga ibang kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala na batas. And sometimes mga bagay na kung saan, like for example, salot. Lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala may salot dito. Hindi ka pupunta, pipiliin mo ang ikakapahamak mo at hindi mo ikakapahamak. Huwag mo sabihin tawakul. Alam mo may mga salot dyan at pumasok ka, mamamatay ka, sasabihin mo tawakul. Hindi ganun ang tawakul. Ang tawakul, gagawa ka muna ng kaparaanan mo, pag-iingat mo, at saka mo ibalagay kay Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong tiwala. Meaning, halimbawa, may sakit ka, kailangan mong uminom ng gamot. At saka mo ibigay kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng pagtitiwala. Ipagpasa kanya mo. Hindi ang alam mong may cancer ka, kailangan mong uminom ng gamot, sasabihin mo, magtawakul na lang ako. Mamamatay ka. Walang pinagkaiba yan sa isang tatanong sa swimming pool o sa isang ilog na malalim na hindi ka marunong lumagoy, sasabihin mo tawakul, mamamatay ka, malulunod ka. Walang tawakul na ganyang estilo. Even na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nagtatawakul siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa muna siya ng kaparaanan o pag-iingat and then put your trust to Allah. Like for example, bakit niya nililang ang mga Quraysh nung siya ay papuntang Madina, dumaan siya sa ilalim ng Makkah, nililin lang niya. Si Ali, nilagay niya doon. Yun ba ang tawakul na tinatawag? Kung titignan mo, yes, kasama yun sa tawakul. Gumawa ka muna ng akbang, mga paraan, at saka mo ipagkatiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang mangyayari. That's why, mga brother, kung mayroong salot doon, hindi ka dapat pumunta dahil maaari kang mamatay. Like Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nang siya ang Amir Mu'minin, pinigilan siyang pumunta sa isang lugar na may salot. At then sinabi sa kanya, Ya Amir Mu'minin, kaya mo bang pigilan ang kadar ng Allah? Yes, kaya kong pigilan ang kadar ng Allah sa isa pang kadar ng Allah. Meaning mayroong choice. Ang kadar na yaon, sabi niya, kaya kong pigilan sa isang kadar pa ng Allah. Meaning may choice na huwag kang pupunta o hindi ka pupunta, nasa iyo. Kapag pumunta ka, maaari kang mamatay. Para hindi ka mamatay, yes, aalis ka, hindi ka tutuloy. But put your trust to Allah. Kung maaari, hindi ka mamatay. Mamatay, at least iniwasan mo ang maaring doon ay malaking posibilidad na mamatay ka. That's why mayroong choice pagdating sa mga legislation o mga ganitong bagay. Also the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they asked, the Sahaba said, Ya Rasulullah, itong sinabi mo sa amin na ang lahat ng tao ay may kadar na. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno, alam niya na ang sa paraiso. Bakit hindi na lang tayo magtiwala sa kadar? Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dagdagan niyo ang mabuting gawa nang mapadali kayo sa pagpasok sa paraiso. Meaning, kung hindi mo dadagdagan ang iyong mabuting gawa, magpapabaya ka, hindi ka gagawa mabuti, papasok ka sa impyerno. That's why mayroon kang kadar, may choice ka sa pagpasok sa paraiso at impyerno, ikaw ang gagawa. Binigyan kang choice ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang kadar na yan kung saan ka pupunta. Binigyan ka niya ng malayang pamimili, impyerno, paraiso, nasa iyong kamay. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dagdagan niyong mabuting gawa nang sa ganun mapadali kayo sa pagpasok sa paraiso. Meaning, huwag kayong magtamad dahil may posibilidad kang dito ka pumasok. Yung sinasabi nating alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng lilikha na papasok sa paraiso at impyerno dahil alam niya ang lahat ng hinaharap. Hindi niya nilikha ang tao para ito. Nilikha niya, ikaw impyerno ka, ikaw paraiso ka, hindi. Alam lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong ito. Nang likhain niya, ang taong ito lahat ng pipiliin niya hanggang sa dulo ng buhay niya. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why alam niya, maiimpyerno at mapaparaiso ang mga tao yan, but hindi sila pinwersa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan sila ng choice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong paniniwala natin sa kadar, itong tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago niya tinakda, sinukat niya, ginawa niyang balanse, perfecto, at lahat ng sa maayos na sukat, ay maraming kapakinabangan sa atin ang paniniwala sa kadar, kontra sa mga hindi naniniwala sa kadar. Number one, ito ang magbibigay ng kangkumpletuhan sa ating pananampalataya. Meaning, kung hindi ka naniniwala sa kadar, hindi kumpleto ang pananalig mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Unang-una, depektibo ang kanyang orobobiya. Kapag itinakwil mo ang kadar,
Because ang rububiya ng subhanahu wa ta'ala, yaong aksyon nasa paloob ng rububiya, meaning nagiging depektibo, hindi nagiging kompleto ang kanyang pagka-rububiya. Meaning nawawalan ng tiwala na alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lilikha. Kaya niyang lumikha na anumang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil itinakwil mo ang qadar, hindi mo paniniwalaan yan tulad ng mga taong nagtatakwil sa tadhana, hindi nila pinaniniwalaan yan. That's why hindi magiging perpekto ang iyong iman o pananalig sa Islam kung ang qadar ay nire-reject natin o pinagtutudaan natin. So that's why, para magbigay ito ng kakumpletuhan sa iman at kompletong rububiya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan maniwala tayo sa qadar. Kapag ikaw ay naniniwala sa qadar, isinusurrender mo ang lahat ng bagay kay Allah. Naniniwala ka eh. Kahit na anong mangyari. Hindi ito nagiging mahalaga sa iyo. Hindi mabigat sa iyo. Kahit na anong mangyari kapag ang qadar ay tanggap mo, nagiging magaan lahat ang nangyayari sa buhay mo sapagkat isinusuko mo lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anuman ang qadar na ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tadhana sa ating mga mananampalataya. At sa ganito, ang lahat ng ito ay iniuugnay natin sa Kanya. Binigyan Kanya ng biyaya, qadar yan. Nagiging mapagpasalamat ka. Binigyan Kanya ng papasubok, hindi mahalaga yan. Sinusubukan ka na Subhanahu, qadar yan. Tatanggapin mo yan dahil yan ay universal decree. Wala kang choice dyan. Gusto yan ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyari sa'yo. Ikaw ay maging mahirap. Mahirap ka kahit anong gawin mo, magpakalumpo ka sa pagsisikap sa mundong ito. Pag itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala mahirap ka, hindi ka kailanman kakikitaan na kung saan paghihinagpis, pagbubuisit sa iyong sarili, tanggap mo yun dahil yun lang ang tadhana sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na kahit nakaupo, nagiging mayaman sila dahil yun ay takda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning hindi ka pumipili. Ang tao hindi siya pumipili. Pagdating sa universal, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagawa sa kanyang gusto. Like for example, Ali radiyallahu anhu, napakahalagang hadith nito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bukas ibibigay ko ang watawat na ito sa isang tao sa inyo. Okay? Wala doon si Ali. Actually, nandoon ang mga kasamahan nila para makipagdigmaan. At ang watawat na ito na pagbibigyan kong watawat, mahal niya ang Allah, mahal niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, higit sa kanyang sarili sa lahat. At mamahalin sila ng Allah. At mamahalin siya ng sugo. That's why hindi nakatulog ang mga sahaba. Can you imagine? Mamahalin ka ng Allah pag binigay mo watawat kung kanino bibigay yan. Mamahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at mamahalin ka ng sugo. That's why ang mga sahaba, hindi sila nakatulog. Wala doon si Ali. Actually, nakasara ang kanyang mata. Mayroon diferensya. Kinaumagahan ang mga tao halos hindi natulog, nag-aabang sa pagbibigyang watawat o bandera ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Because this is a universal decree. Meaning, wala tayong choice. Gusto ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, nasaan si Ali? So, nagulat ang mga tao. Kung ano ang wala, yun ang hinanap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sabi nila, may sakit siya. Tawagin niyo siya. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niya, may sakit ang kanyang mata, dinuraan niya, at nagdo siya sa Allah, parang walang nangyari sa kanyang mata, at ibinigay niya ang bandera. Gusto ba ni Ali yun? May choice ba si Ali doon? Wala. Meaning, the universal decree, wala tayong choice. Kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na subukan ka niya, susubukan ka niya. Kaya kung may mga kapatid tayo, may karamdaman tayo, huwag kayong madismaya. Huwag kayong maging malungkot. Dapat kayong maging magalak at ito ay walang halaga sa inyo dahil yan ay qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala kayong maaring choice dahil yun ay ibinigay ng Allah pero yan ay sukat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magdudulot yan ng masama. Ang resulta lamang sa iyo ang masama. Yung masasaktan ka, nabipil mong masakit, yan ay resulta ng sinasabi nating masama. Pero ang totoo, yan ay mabuti pa sa isang paggawa ng mabuti dahil kung ikaw ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng walang paningin, tinanggalan ka ng paningin. At ang sino man nagtimpi, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipapalit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso sa kanya. Can you imagine? Nasaan ang masama doon? Resulta lang para sa atin ang masama dahil sa ating pangunawa. Ngunit ang mga bagay na masamang ito ay hindi maaaring iugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinukat niya sa lahat sa ayos ito para sa ikakabuti lahat ng kanyang mga nilikha. Can you imagine mga kufar, kahit tayo sa sabay, gagawa siya ng paraan, paparusahan niya sila, magpapaputok siya ng bulkan, magpapaulan siya ng bato, nang sa ganun maalala nila ang tagapaglikha, manumbalik sila kay Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya ginawa yun. At actually, mayroong mga ibang reason
kung bakit pumuputok mga bulkan, kung bakit umiilan ng ganyan-ganyan, mayroong mga rason na hindi natin alam. Like for example, ang bulkan, bakit siya puputok? Para huminga ang mundo. Maglabas siya ng init para hindi sumambulat ang ating mundo. So may dahilan. At pangalawa ng sinukat niya, ito ay maaaring makasama sa tao. Yes, maaaring makasama sa mga tao. May mamamatay, mayroong hindi mamamatay. Ngunit yan ay sukat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng takdang yan, sa kanya ay walang masama. Sa kanya ay lahat mabuti at makatarungan, balanse at perpekto. At sinukat niya sa lahat ng pinakamaayos na sukat ang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then pagpapatuloy ng aklat, wal imanu bil qadar, at ang paniniwala sa qadar o pananalig sa qadar, ala darajatin, kullu darajatin. And then, tatadammanu syai'ain, sabi ng author sa aklat, ibig sabihin, ang paniniwala sa qadar ay may dalawang antas. At bawat antas ay mayroon itong dalawang kasama. Ito'y sinasabi nilang pillars. So, ang sabi niya, ang paniniwala sa qadar ay may dalawang level. At bawat level ay mayroong dalawang kasama. Okay? So, ito ang sinabi niya. And then, ano ang unang level? So, sabi niya rito, Fadarajal ula. Okay, the first level. Al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bil khalqi wa hum amiluna bi ilmihi al-kadimi alladhi huwa mawdubun bihi azalan wa abadan. Ang unang level, sabi niya, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang nilikha. Meaning, lilikha niyang lahat na yan by way of qadar. Tamang sukat at itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ang qadar, sa pamamagitan ng qadar kung bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol sa kanyang lilikha. Batid niya ang lahat ng kanyang nilikha. Kasama na ang kanyang kanyang sinaunang kaalaman na kung saan ito ay walang hanggan at magpakailan paman. Walang hanggan at magpakailan paman na inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang paniniwala sa qadar, ang unang level ng qadar, ang qadar, may dalawa siyang kasama. Ang unang kasama ng qadar ay yaong knowledge. Everything, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano mo siya sisisihin, sisitahin. Ngayon siya ay alam niya ang lahat ng bagay ng perpekto, ganap, tama at nasa ayos. Alam niya lahat yun. Kaya kung anuman ang lilikha niyang mabuti, masama, ay tiyak na ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay lahat mabuti. Tanging sa tao lang ang resulta ang magiging masama dahil sa ating nararamdaman o nadarama sa ating damdamin. But ang totoo, kung alam mo ang mga ito, pag ibinalitan mo sitwasyon, nagiging mabuti higit ito sa tao, ang mga masamang mga itinakda ay higit na mabuti kaysa sa paggawa talaga ng tunay na isang mabuti. That's why, ang Allah subhanahu wa ta'ala, because of qadar, bago niya lilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat, alam niya ang lahat ng bagay. Sukat niya ang lahat ng bagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first level. This is the first level. Ang maniwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na alam niya ang kanyang lahat na lilikha. Kung naniniwala ka sa qadar, naniniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat ng kanyang nilikha, naniniwala kang walang mali sa kanyang mga lilikha. Dahil alam niya ang lahat ng mabuti at si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ugnay ang isang gawain kawalang katarungan at masama sa kanya. Hindi mo maaaring iugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil si Allah ay napakatuwid, napakabuti, perfecto, walang kamalian, kaya hindi siya maaaring magkamali by way of His knowledge. Ang kanyang kaalaman ay perpektong-perpekto. Kailangan maniwala ka na tanggapin mo ang qadar. Anuman ang umaabot sa'yo sa tingin mo masama mabuti, alam yan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at alam natin ang lahat nito ay mabuti sapagkat galing ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paniniwala ng mga madhab, ng mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Madhab of the Imams, ito ang paniniwala nila bilang Ahlus Sunnah
wal jama'ah. At dito sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng bagay na kanyang linikha ay alam niya, pati ang kanyang mga sinaunang kaalaman. Sinaunang kaalaman, meaning walang nauna kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nauna, lahat ng kaalaman, sinauna hanggang dulo, alam niya lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why alam niya ang lahat ng tao maninira sa impyerno at sa paraiso. Yan ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. So whoever na maniniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na alam natin, pinaniniwala natin ang kadar na sinukat ng Allah subhanahu wa ta'ala bago niya itinadhana sa tao, meaning naniniwala ka na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay. Bakit mo kailangan paniwalaan ang lahat ng bagay ay alam ng subhanahu wa ta'ala? Para makontento ka sa anumang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Bighati, lungkot, dalamhati, pagsubok, dahil naniniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na alam niya ang lahat ng bagay at sa kanya ay hindi maiuugnay ang masama, lahat ay mabuti. Ito ay magaan at madali mo lamang tatanggapin sapagkat alam niya lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala na alam natin kapag nilikha niyang bagay, hindi niya ito ibibigay sa tao na makakasama talaga sa kanya maliban lang sa nadarama natin resulta sapagkat hindi ugnay ang kasamaan at kamalian kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So paniniwala ka ngayon, magiging magaan lahat ngayon ang nakikita mo o anuman umaabot, dumadampi ng mga pagsubok sa atin, ito ay nagiging magaan lamang sa atin. Alhamdulillah. So in this situation, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang ebidensya, so sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu bikulli shay'in alim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, tunog, alingaw-ngaw, sigaw, bulong ng puso, bulong ng damdamin, bulong ng tao, away ng tao, gulo ng tao, lahat ng problema ng tao, lahat ng puputok na bulkan, lahat ng mga isisilang, lahat ng mga mamatay, lahat alam yan, lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yan ay itinakda lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala na may tamang sukat bago niya itinadhana sa tao ayon sa kanyang perpektong kaalaman. Kaya sabi niya, paano mo ako sisitahin? Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano mo ako sisitahin? Gayong sinabi ko, wallahu bikulli shay'in qadir or alim. Gayong sinabi ko, alam ko ang lahat ng bagay. Ibig mo bang sabihin, hindi ko alam ang lahat ng makakabuti sa inyo? Meaning, ang lahat ba ng ginagawa ko, ibig sabihin, magkakamali ako? Mapapamasama kayo? Ibig sabihin, hindi ako perfecto, ang knowledge ko ay may karumpukan, may defekto. Ibig mo magsabihin, hindi ka kontento pag sinabi kong alam ko lahat ng bagay. Ibig sabihin, alam ko lahat ng bagay, imperfecto ang aking lilikhain. Allahu Akbar. And Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna Allah kana bikulli shay'in alima. Dinidiinan niya pa. Sabi niya, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat ng bagay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So ito ang isang nakapaloob sa unang level na pinaniniwala natin sa kadar. And the second level na nakapasok sa kadar, because alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay, ay itinala niya sa allo al-mapu. Ito itinala niya, ipinatala niya ang lahat ng bagay na kanyang lilikha doon sa allo al-mapu, according to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, within 50,000 years, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha ng panulat. At ang panulat na ito ay sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na isulat mo ang lahat ng bagay. Sabi niya, Panginoon, sabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, magsulat ka. Ya Panginoon, ano po ang isusulat ko? Nagsalita ang panulat. Pinasalita siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isulat mo lahat ng mangyayari hanggang sa una hanggang sa matapos. Idinidictate ng Allah subhanahu wa ta'ala at isinusulat ng ballpen na ito nandoon sa allo al-mafu. Meaning, alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay. Can you imagine? Na ipatala niya lahat ang lahat ng mangyayari dito, kung kailan gagapang ang isang langgam sa isang lugar, kung kailan gagapang isang uhod sa isang lugar, kung kailan ang flood, kailan ang mga
Problema ng tao darating kung kailan ang mga pagputok ng bulkan, ng mga tsunami. Alam niya, nakasulat lahat yan sa doon sa Lauhul Mahfuz. Ganun kalawak ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo siya maaring siya ay sisiin at pamalian. Sapagkat ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gagawin kong tinta ang karagatan at gawin kong panulat ang buong mga kapunong kahoy, magkukulang ang dagat sa aking salita. Gagawa pa ako ng isang karagatan at gagawin kung muli ang mga punong panulat, magkukulang pa ang karagatan. Ganon ang knowledge ng Allah. Walang limitasyon, walang katapusan, walang hangganan. That's why ang kasamaan na pinaniniwalaan natin dahil sa resulta lamang yun, kaya tayo ay nakakabatid ng kasamaan. Ngunit para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman naiiugnay sa kanyang mga linikha na siya ay masama o siya ay naglikha ng masama. Ito ay sa ating pangsukat lamang at hindi sa sukatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is the support, ha? Yan ang pangalawang level, pero hindi pa ako mapasok. Pinakita ko lang ang dalawang kasama ng isang level. Sorry. Ang unang kasama ng isang level ay ang knowledge of everything ng Allah subhanahu wa ta'ala. The second ay yung pinatala niya sa Lauhul Mahfuz. Pero wala pa ang focus ko rito. Sinuportahan ko lang sa sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay. Napunta tayo sa intellect. What about the intellect? Yung mga tamang pangunawa, yung mga talino ng mga tao. Of course, kapag ang isang Muslim naniniwala siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat ng bagay, ipinatala niya ito. Siya ang creator. Siya ang manlilikha. Likas ito sa ating intellect. Likas ito sa ating kaalaman. Kung naniniwala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat ng bagay. Hindi niya babatid na ang lahat ng kanyang nilikha ay alam niya. Hindi ka ba naniniwala na lahat ng kanyang ginawa ay alam niya? Mayroon kasing mga tao na hindi sila naniniwalang alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago niya namang malaman ang isang bagay, kailangan niya munang i-reveal. Pag na-reveal niyang mali, at saka niya i-abrogate. That's why anila, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya lahat alam. Lahat ng bagay hindi niya alam. Bakit siya nag-abrogate sa Quran? Kung pala alam niya bagay, bakit nawawalang bisa ang revelasyon? Meaning, anila, lumilitaw na mali. No, hindi nila alam ang batas diyan kung bakit may abrogation. Actually, diyan mo makikita ang isang kaperpektuhan sa knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala. But this is our main topic, okay? Baka lumayo tayo. So, meaning, may naniniwalang taong hindi niya raw alam ang lahat ng bagay. Malalaman niya lang kapag nireveal niya at pag nakita niya mali, papalitan niya. Yan ay tandisang pang-iinsulto sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why tinatakwil nila ang qadar. That's why tinatakwil nila ang qadar. Hindi sila naniniwala na alam lahat ng subhanahu wa ta'ala. Paano niya itatala ang lahat? Paano matatadhana ang lahat? Hindi niya alam ang lahat ng bagay. That's why they reject the qadar. So, tayong mga Muslim, bilang may sapat na intellect, kahit ng mga taong pagkaraniwan, sabihin natin hindi nagabayan. Because of their own intellect, sariling mga pangunawa, na patitinong pangunawa. Of course, kapag naniniwala kang mayroon man lilikha, naniniwala kang alam niya ang kanyang mga lilikha. Of course, so totoo yun. Even na ang mga hindi mananampalataya, magtanong ka sa mga hindi mananampalataya like the Christian dahil sila ay mas malapit sa atin pagdating sa paniniwala sa Diyos. Sila ay sinabi ng samantala, sila ang pinakamalapit sa inyo. Meaning, mahintatakutin sila, ngunit ligaw sila. Tanungin mo sila. Sila'y naniniwala na may tagapaglikha. At tanong mo sa kanila, hindi ba alam ng tagapaglikha, alam niya lilikha niya? Alam nila yun. Isasagot nila, oo, alam niya. Of course, sinabi din yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Hindi ba alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang kanyang mga lilikha? Of course, alam niya lahat ng kanyang lilikha. Ako ang may-ari. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, akong may-ari, akong lumikha, hindi ko alam ang aking pag-aari, hindi ko alam ang mga lilikha ko. Even na ikaw, kapag ikaw ang gumawa ng bahay mo, alam mo kung ilang pako ang ipinako mo, alam mo kung ilang kahoy ang inilagay mo, alam mo kung ilang semento, ilang blocks, na magkano ka, alam mo bakit dahil ikaw ang lumikha niyan, alam mo ang kasulok-sulukan niyan. Ganon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Because siya ang creator, of course, alam niya lahat ang kanyang mga lilikha at alam niya ang makakabuti at yung makakasama na sa tingin nating masama, ang kabaligtaran na yun ay kung tutuusin, higit na mabuti sa isang paggawa ng mabuti kung alam lang ng tao kung paano niya yun magagawang mabuti. Magagawa mo lang mabuti ang isang bagay na may resultang masama tulad ng dalamhati, may sakit ka sa katawan,
Kapag ikaw ay may gabay, tinanggap mo siya samantala at nabigyan ka ng guide kung paano maging mabuti yun, masisiyahan ka sa iyong nararamdamang itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon akong sakit. Nang malaman mo ang katuruan ng sakit pala ay naglilinis ng kasalanan habang ikaw ay may sakit. At ikaw ay pinatatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw ay namatay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghukom, haharap ka ng walang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay makapasok ka sa paraiso. Ang iyong sakit ay pagsubok lamang pansamantala. Ngunit pagkatapos niyan ay kaginhawaan habang buhay at kaligayahan. Dahil tuwid mo ang isang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pakiramdam mo, ang resulta ay masama, ngunit nang malaman mo ang kabaliktaran nito, lahat ng nararamdaman mo ay naging mabuti at masaya ka at parang walang silbi at walang halaga. Sa iyo ang mga pagsubok, nagiging magaan. Ang mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging mabuti sa isang tao ang mga dalamhati, kalungkutan at sakit na itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Because sinukat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat sa pinaka-perfecto, maayos, ayon sa kanilang tamang ayos at sukat bago niya itinakda sa isang bagay, universal man o legislation ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, sukat na sukat, perfecto ang mga linika ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinadhana, gusto niyang mangyari o hindi mangyari o papalitan niya ng tadhana. Ang lahat ay nasa tamang sukat na sinukat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala minsan pang pinatunay nito, as para sa ino, ang nagpatunay nito ay si Musa alayhi salam. Sabi niya, ang kaalaman ng Allah, ang kaalaman ay nasa aking Panginoon. Alima 'inda Rabbi fi kitab. At ang kanyang kaalaman ay inilagay niya sa isang talaan ng aking Panginoon na nakakalam ng bagay, ng lahat ng bagay, na hindi nagkakamali, sabi ni Musa alayhi salam, hindi nagkakamali, wala yansa, at hindi nakakalimot ang aking Panginoon. Hindi nagkakamali, hindi nakakalimot. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag itinadhana niya, hindi siya magkakamali. Iyon ang ibig sabihin ni Musa alayhi salam, at hindi siya magkakalimot upang sa ganun magkamali ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang masama na mayroong resulta sa atin lang yung nakasukat sa ating pangsukat. Ngunit sa sukat ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang mali kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang masamang linika, kundi lahat ay mabuti, tanging sa ating pangsukat at pangunawa lamang dahil sa resultang nararamdaman at nakikita natin by way of lips and heart, nagiging masama lang ito dahil sa atin. Pero kung alam niyong ibaliktad dito, lahat ng lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagiging mabuti. So in this situation, ito ang una na laman kasama ng unang level, the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pangalawa, papasahin natin sa susunod, yung kanyang lahat ng kaalaman ay ipinatala niya sa Allo al-Mapu. Ang lahat ng mangyayari, ganun ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tapos at mayroon pang ibang talaan. Hindi lamang ang Allo al-Mapu. Darating tayo dito insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.